Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon is tungkol sa 5 takot na nagpapataas ng sakit at mga physical na sintomas. Number 1 is yung inaasahan. Naasahan mo lagi na anytime ay aatake ang iyong anxiety attack. Dahil sa mga physical na mga sintomas. Halimbawa, kagigising mo lang and then nakaramdam ka ng sensasyon na parang hindi ka makahinga, na nagpapalpitate, or nasa supermarket ka at bigla kang nakaramdam ng panlalamig at pagkakapos ng paghinga. Dahil nga, you feel this overwhelmed sensation. Fear of na baka hindi mo makontrol kapag umatake ang iyong anxiety attack sa public. Number 2 is sakuna. Halimbawa, kapag nasa bus ka at sobrang daming tao, sobrang like overcrowded. And kapag active yung parasympathetic mo or yung isang tao, ito ay nagre-release ng hormones. Itong hormones na ito, yung tinatawag na fight or flight. Kasi iniisip mo na may sakunang mangyayari. Itong fight or flight po is lumalabas lang ito kapag nasa actual ka ng danger. Actual na sakuna. Kalamidad man yan, aksidente man yan, or like let's say, na-hold up ka. So, ito ay isang paraan sa ating katawan sa pagtulong na protektahan ang ating sarili mula sa posibleng pinsala or mula sa kapahamakan. Yung number 3 po is yung pagkabigo. Kahit labanan mo ang iyong mga sintomas, magiging dahilan lang ito ng panganib na nagkokonekta sa iyong utak or sa ating utak na mas lalong magiging active. Kapag kinalaban mo ang iyong sakit sa ulo, sakit sa dibdib, sakit sa batok, mabubuo ito ng takot at lalong dadami ang mga sintomas na mga physical na nararamdaman mo. And then dito ka na makakaranas ng pagkabigo. Kasi nga, wala kang nagawa. And mayroon ka man nagawa, nagpakonsulta ka, and yung resulta ng examination ng lahat ng examination na ginawa sa'yo, like mapa-echo man yan, mapa-blood man yan, mapa-ihi man yan, ultrasound man yan, and so on. So, yung resulta lang is walang may nakitang kumbaga diferensya. Kung walang nakita na may problema sa yung parte ng katawan. Like for example, yung heart mo or yung x-ray mo. So, wala silang may nakita. So, nabibigo ka. Kumbaga, nakakaranas ka ng pagkabigo. Kasi nga, sinasabi ng doktor na okay ka, wala kang sakit, pero bakit ka nakakaranas pa rin ng paninikip? Bakit ka pa rin nakakaranas ng pamamanhid? Bakit ka pa rin nakakaranas ng pagkahilo? It's all because of yung mga nasa isip, yung mga iniisip mo. Kasi bawat sensasyon na nararamdaman mo is binibigyan mo ito ng mga negatibo. So yung negatibong yun is mas lalo siyang dumarami. So nadadagdagan siya. And then number 4 is yung mga obsession. Sa mga iniisip mo or yung isang tao, ang iyong sakit at sintomas. Nagiging obsessed ka sa kakaisip tungkol sa mga sintomas na nagiging sanhi ng pagtaas ng sympathetic, ng fight or flight. So,
inexplain ko na po ito nung number 2. Kapag nakakaranas ka ng sakit ng ulo or paninikip ng dibdib, iniisip mo na may malalang sakit ka. Iniisip mo na inaatake ka ng heart attack, or iniisip mo na may brain aneurysm, or iniisip mo na baka may malalang sakit ka na. So, nagiging obsessed ka sa lahat ng nararamdaman mo. Number 5 is kawalan ng pag-asa. Ang depresyon at sakit ay hindi po nagkakalayo. When I was in my depression journey back in 2016, I was in pain. Pain siya na hindi physical pain po, kundi emotional pain. Sakit na hindi nakikita ng sino man. Wala pong muka ang depression. Hindi mo po yun makikita. I felt hopeless and helpless. But now, I'm totally recovered. Nakarecover ako sa PTSD, sa suicidal thoughts and disorder. Nakarecover din ako. But panic attack, I still have. Thanks to my psychiatrist and the support of my husband, yung pag-intindi niya sa akin, yung pagmamahal niya. And of course, sa Panginoon, I am not against about, praying, but at least you have to do something. Hindi mo dapat ididepende na lang sa Panginoon na ibabagsak in front of you. Dapat mo talagang hanapin. Dapat mong hanapin at wag puro reklamo. Kasi kapag puro reklamo, hindi ka talaga makaka-recover. Hindi ka makakabalik sa dati mong mga ginagawa. Para po sa akin, ang depression po is hindi po siya parusa galing sa Panginoon. Para sa akin, yung depression, it's a big blessing. And I know God was already there. At alam niya na makaka-survive ako. And alam niya na tatawag ako sa kanyang pangalan. And maraming mga tao ngayon na may mga anxiety at depression ang nawawala ng pag-asa. Hindi po ako against, like what I said, hindi po ako against about praying, about doing Bible study. Pero kung hindi kayo gagawa ng paraan, walang magbabago sa iyong mental health talaga. May mga kataga ang mga tao, sinasabi nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Seek a professional help, plus pray, plus yung sarili mo, equals recovery. Yun po dapat ang gagawin ng mga tao. Dapat mag-seek po kayo ng help. Huwag po ninyong itago yung inyong sarili. Kasi iba-iba po yung pinanggagalingan ng anxiety or depression ng isang tao. Kasi hindi po yan lalabas kapag wala pong traumatic na naka-stuck sa yung inner peace. Kasi sa labas natin, sa panlabas natin, tumatanda tayo. Pero may sa loob-looban natin, they call that inner child na nasa loob sa atin. Na kailangan mong mag-connect, hindi lang sa labas but sa loob mo. Kasi kapag yung physical pain na nakikita, nararamdaman mo, pwede mo yun magawang masolusyonan. Pero yung emotional pain na nangyayari sa loob mo, mahirap po yun. Mahirap po yun ma-treat. Mahirap po yun. Kasi it takes time to process, to accept na kung ano yung nasa loob mo, hindi mo siya nailalabas sa physical. Kasi nga, because of what we believe. Kasi nga, ayaw mong masaktan yung ibang tao. Pero sila, inaalaw mo na masaktan ka. 'Di ba? Hindi po yun maganda. Kasi
You are destroying your inner peace. Ako, honestly, kapag hindi ko talaga kaya, I just say it to my family. For me, that's more than enough. Kasi may, paggising mo, it's already a blessing na nakakahinga ka pa, nakikita mo pa yung mundo, nakakaranas ka pa ng mga emotional, that is already a blessings. So, thank you so much. Sana po nagustuhan po ninyo yung video ko at sana makakuha po kayo ng aral. Itong 5 takot na nagpapataas ng sakit at mga physical na sintomas.